Yun oh. Yun oh. What's up mga kadiskarte? Thank you for tuning in and don't tuning out to my YouTube channel, Usapang Diskarte. So, ngayong araw ay napaka-excited ako sa araw na ito kasi special ang ating pag-uusapan ngayon mga kadiskarte. So, shout out nga pala sa aking mga subscriber ng aking channel. Yan po kung inyong nakikita po sa ating screen, no? Ang ating pong channel, ang aking pong YouTube channel ay Usapang Diskarte at meron na po tayong 42 subscriber, no? Road to 100 subscriber tayo mga kadiskarte at sa thank you, salamat sa lahat na nag-subscribe ng aking channel at hindi pa nakakapag-subscribe dyan, no? Pindutin lang yung subscribe button, no? Road to 100 subscriber. Suportahan niyo po ang aking channel Usapang Diskarte. So ngayon mga kadiskarte, no, sa vlog na ito pag-uusapan natin dahil malapit na ang October 5 at simula September 5 hanggang October 5 ay pinagdiriwang natin ang Teachers Day, no? Araw ng mga guro, hindi lamang dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo kasi alam naman natin na napakahirap ang trabaho ng isang guro, no? Ramdam ko yan, no? Feel na feel ko ang trabaho ng isang guro. Kaya sa mga guro dyan, sa lahat ng guro dyan, no? Saludo ako sa inyo, no? Kayo isang makabagong bayani ng ating panahon ngayon kasi sa dami ng inyong ginagawa. So, malapit ng October 5, no? I-celebrate natin ang World Teachers Day. So, ngayon mga kadiskarte, ang vlog na ito pag-uusapan natin ang 10 dahilan kung bakit dapat pasalamatan si teacher, no? So, 10 dahilan kung bakit dapat pasalamatan si teacher. Ikaw mga kadiskarte, nakapagpasalamat ka na ba sa inyong mga guro? No? Sabi ka na ba ng thank you teacher? No? Isang thank you mo lang, isang thank you lang, isang thank you nyo lang sa inyong mga guro ay masaya na yan si teacher mga kadiskarte, no? Lalo tigit sa mga estudyante dyan. So, shout out nga pala, no? Sa lahat ng aking teacher, sa lahat ng aking naging teacher simula primary, secondary at hanggang tertiary, no? Mabuhay kayo at maraming salamat sa inyo kasi naging party kayo ng buhay. Kung wala kayo ay siguro ay hindi ko narating kung ano ang narating ko ngayon, no? Kasi sabi nga nila, teaching is the noblest profession. Teaching is the noblest profession, no? Profession, no? Teaching is the noblest profession, no? Napaka-noble na profession. So, kaya matuturing na mga bayani ang ating mga guro. So, shout out po sa lahat ng aking mga guro, no? Maraming thank you sa inyo kasi laki ang inyong tulong at influensya sa akin, no? Sa aking mga guro sa elementary, sina Ma'am Ides, Ma'am Annie, Ma'am Winnie, si Ma'am Marlene, si Ma'am Lucel, at si Sir, no? So, maraming thank you sa inyo kung dahil di sa inyo ay hindi ko mararating kung ano ang narating ko ngayon, no? Lalo tigit kay Ma'am Ides kasi that time, no? Way back 2017 kasi nag-stop talaga ako mag-aral mga kadiskarte, no? Tumigil ako ng pag-aaral ng isang buwan, halos almost isang buwan akong hindi pumasok, no? Kasi hindi na talaga ako pumasok. Ayaw ko nang pumasok sa school. Pero ito si ma'am ay pinadalhan ako ng sulat. At sabi doon sa sulat ay magpatuloy ng pag-aaral. At yun, naiyak talaga ako doon sa sulat mga kadiskarte. At doon na realize ko na mag-aral ulit. Kaya bumalik. So kung hindi dahil siguro sa kanyang sulat na binigay sa akin ay hindi ako nagtagumpay o hindi ko nakarating o ano ang buhay ko ngayon kung hindi dahil doon sa sulat, no? Kayo mga kadiskarte, naalala niyo po ba ang inyong mga teacher?
mula primary hanggang secondary or tertiary, no? I-comment nyo lang dyan sa baba, no? Sa comment section. I-shout out nyo na rin lahat ng inyong mga naging teachers. I-mention na dyan, i-mention nyo na yon mga kadiskarte sa inyong comment dyan sa comment section, no? Ngayon na ang tamang panahon, malay mabasa nila yan, no? Yan ang tamang panahon para mapasalamat kayo sa inyong mga teacher, mga kadiskarte, no? Kasi sila ang naging inyong pangalawang magulang. So ano pang hinihintay nyo mga kadiskarte? Kung naalala nyo pa inyong mga guro, no? I-mention na dyan sa comment section, no? I-shout out nyo na sila at sabihin yung thank you at yung inyong hindi makakalimutang experience, no? Yung hindi nyo makakalimutan sa inyong mga guro, at yan po ay isa-isahin kong babasahin mga kadiskarte, no? So sa mga batang 90s dyan mga kadiskarte, no? Naalala nyo ba yan? Kaway-kaway dyan sa mga kaway-kaway sa mga batang 90s na naabutan yung mga ganyang upuan mga kadiskarte, no? Napaka ganda, no, ating pag-aaral nung unang panahon, no? Kaway-kaway sa mga bata, sa mga estudyante na nakaranas na magtanim, no? Magtanim sa school at nakaranas na mag-squat, no? Na kahit masakit ang tuhod ay squat pa rin at may patong pang-aklat sa kamay, no? Pero maganda din talaga ang mga batang 90s noong una, no? Sa pagdating sa school, no? Umaga pa lang ay maagap na pumupunta sa school. So talagang napaka malaking tulong ang ating mga guro sa atin, no? So yun mga kadiskarte, no? I-mention nyo na ang inyong mga teachers dyan sa comment section at say thank you, no? Kahit pa paano mabasa nila yung inyong thank you. So wag din pong kalimutan, no? Mag-subscribe sa aking YouTube channel, no? Pindutin lang ang notification bell at hit the notification bell para lagi kayong ma-notify sa mga bagong video. So simulan na natin ang 10 dahilan kung bakit dapat pasalamatan si teacher. Sampung dahilan kung bakit dapat pasalamatan si teacher. 10. 10 buwan niyang titiisin ang buong ikaw, ang kadaldalan mo, ang hindi mo pakikinig, ang laging pagliban mo sa klase, at ang walang katapusan mong dahilan kung bakit ka lumalagapak sa mga quizzes, activities at performance. Isipin mo, titiisin ka niya lahat ng iyon sa loob ng 10 buwan, kaya umayos ka. Siyam. Para silang pusa na animoy siyam ang buhay, kahit di kayang pumasok, papasok pa din. Kahit na nilalagnat at inuubo, sige pa rin. Tuloy ang laban dahil alam nilang may iilan sa inyong naghihintay at umaasang matututo sa kanila. 8. 8 beses siyang magtitiis. 8 beses kanyang kukulitin na ikay magpasa na ng project upang kahit papano ay pumasa ka naman. 8 beses kanyang pagsasabihan na ayusin mo. Pero madalas paasa ka lang, pero tiis pa rin, parang 8 infinite. 7 ulit niyang sasabihin sa iyo na kaya mo, na hindi hadlang ang pinagdadaanan mo para hindi maabot ang mga pangarap mo. 7 beses kanyang tutulungan tumayo upang ikay magpatuloy, at sa kabila ng mga pagkukulang mo sa kanya, perpekto pa rin ang tingin niya sa iyo na kaya mo. 6 na oras siyang nagsasalita habang nakatayo
samantalang ikaw hindi maawat sa likod, saka kadaldal. Tagaktak ang kanyang pawis dahil sa init ng silid, tapos kadalasan ay putak lang ang iyong igaganti. 5. 5 araw sa bawat linggo'y pinapanalangin, ika'y hindi liliban, ngunit madalas ang kompyuteran ang ginagawang eskwelahan. Yan na ba ang pinaniniwalaan ng ating pambansang bayani, na kayo ang pag-asa ng ating bayang naghihinagpis? 4 na quarter kanyang aalalayan, tutulungang humakbang patungo sa magandang kinabukasan. Pag ika'y lumiliban ng maraming beses, home visitation ang ganapan, lalakbayin at susuungin ang lahat para ika'y mapuntahan. 3 salitang hindi madalas sabihin, ngunit ito'y araw-araw pinapadama sa inyong damdamin. Sa kabila ng sakit ng ulo, loob, pasakit, hindi pagsunod, pagsagot ng pabalang ay isang mapagmahal na puso na handang umintindi sa kabila ng inyong pagkukulang, dahil ang tunay na pagmamahal ay hindi lang dinadaan sa salita, ito rin ay pinapadama. 2. Pangalawang magulang mo sila, magulang na handang magmahal para sa kanilang mga anak.
Isa, isang bayaning maituturing, isang huwarang karapat-dapat tularan, hagdan na kaagapay ng kinabukasan, tulay patungo sa pag-asa, isang gurong nagmalasakit upang ikay matuto sa tunay na laban ng buhay, isang gurong umaagapay. Isang gurong iyong naging kaibigan at higit sa lahat, isang gurong tunay na nagmahal sa iyo na walang inaasahang kapalit. Hindi pa ba sapat ang mga dahilan na iyan upang iyong ibigay ang isang matamis at taos-pusong pasasalamat para sa kanya? Happy Teacher's Day!